Dahil po malapit nang matapos ito mga Lodi, 8 episode na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po muna tayo sa ating mga Lodi na sina Anissa Dico, Lodi Flores Marvin, Lodi Jeffrey Canunayon, Lodi Alexis Castillon, Lodi Jiname Dal Icon, Lodi Gansgi, Lodi Sojo Mark, Lodi Uragon TV, Lodi Joshua Zulweta, Lodi Davino Felipe, at si Lodi Asta Boy. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-238 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Jinjin na hindi ko akalain na may mga taong ganoon kalakas. Sinabi naman ni Daewon habang hawak si Jinjin na buwisit. Ang ating mga atake ay walang silbi sa kanya. Sinabi pa ni Blade Emperor na kahit na daw ang kanilang pinagsamang mga atake sa kanya ay wala ring nagawa. Sinabi naman ni Arin na si Jinho daw ay nasa panganib ngayon. Nagpaangat muli ng bato ito at sinabi na siguro daw naman ay sapat na ito para tapusin kayo. At pinagalaw ang mga bato papunta sa kanila at sinigaw na mamatay na daw sila. Mabilis namang prenotektahan ni Daewon si Jinjin at sinabi na hindi daw ito maari. Nag-aalalang sinabi naman ni Jinjin na asawa ko. At hinarang naman ito ni na Blade Emperor at ni Arin, ngunit ang kanilang mga espada ay walang nagawa at naputol ito. At napasabi ang mga ito na ito daw ay nakakabwisit. Ang kanilang espada daw ay naputol. At muli na namang nagpagalaw ito ng mga bato habang sinasabi na mamatay ka, insekto. At pagkatapos napasigaw na naman si Jinho sa sakit at napasukan ng dugo. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanyang muka na isang pakiramdam ng krisis na hindi ko pa naranasan kailanman. Sa ganitong takbo, mamamatay ang lahat. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang aninong ito na mabilis na kumilos. Ito pala ay kalaban ni Mara na nagawa siyang matusok sa balikat. Hinatak niya ang kanyang punyal sa balikat ni Mara na makikita ang talsikan ng dugo niya. Nakangiting sinabi pa ng lalaki sa kanya na sigurado akong ang puntirya ko ay ang iyong lead. Kamangha-mangha. Iyon ay kamangha-mangha. Naiinis na sinabi ni Mara sa kanya na papatayin kita. Ngunit sa isang sandali biglang may naramdaman si Mara. At siya ay mabilis na napaluhod. Sinabi sa kanya ng lalaki hawak ang kanyang punyal na kahit naiwasan mong maputol ang lead mo, hindi mo may iwasan ang lason ng punyal ko, di ba? Sinabi ni Mara habang nagbago ang kulay niya na ano daw ito. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na hindi dapat ako tinatablan ng lason. Dinilaan ang kanyang dugo mula sa punyal at nakatingin na sinabi sa kanya na siguro nagulat ka na may uri ng lason na hindi mo alam, Death God. Sinabi pa nito na ito ang sarili kong lason na ginawa ko gamit ang maraming tao bilang mga test subject. Kailangan siguro ganito kalakas para magpakita ng reaksyon ang Death God, di ba? Makikita na nagdadalawa na ang tingin ni Mara na sinasabi na buwisit. Nakangiti pa nitong sinabi na kung gayon. Sa anong paraan kita papatayin at isasama? Puputulin ko na lang ba ang iyong kaakit-akit na leg? Naglalabasan ang ugat ni Mara sa muka na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Wumun! At lumipat ang eksena kung saan nagsara ang malaking pintuang ito. Na sinabi sa ating bida ni Heavenly Marshal God na sa wakas, na andito ka na soong Wumuon. Tumugon ang ating bida at sinabi na oo, pinag-isipan ko ito at nagdesisyon ako na kailangan kitang turuan ng leksyon. Nakangiting sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na ano? Tuturuan mo ako ng leksyon. Na sinabi ng ating bida sa kanya na malalaman mo sa ilang sandali. Pinakipot ng Heavenly Marshal God ang kanyang mga mata at mumiti. Pagkatapos, itinuro niya ang silindro kung nasaan si Gunha at sinabi na kung gayon, sasabihin ko rin sa iyo ang isang bagay. Ang dahilan kung bakit ko kinidnap ang batang ito. At tumugon ng seryoso ang ating bida na bakit daw naman. Sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na alam mo ba? Mayroon akong pagnanasa. Gusto kong makalaya mula sa aking anyo at maging tunay na Diyos. Tinanong ng ating bida ng ngunit. Sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na para daw magawa iyon, kailangan kong perpektuhin ang aking martial arts. Na sinabi sa kanya ng ating bida na si Gunha ang tutulong sa iyo doon? Tumugon ito na oo, dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na isa sa iyong mga babae, ang nagngangalang si Hayon, ay aksidenteng nakakain ng Heavenly Demonic Egg. At naging bagong Heavenly Demon. Tama ba ako? Nakaramdam si Wumuon ng init na nagmumula sa mga mata ng Heavenly Marshal God na si Ion Jangcheon.
Ito ay siguro ang manifestasyon ng kanyang pagnanasa, mula sa isiping matutupad na ang kanyang hinahangad. At tumugon na sinabi ng ating bida na oho. Nakangiting sinabing muli ni Heavenly Marshal God sa kanya na kapag may lason, mayroon ding malilikha na makakapag-alis ng lason na yon. Ang Heavenly Demon Egg na nilikha ng Heavenly Demon ay ganoon din pagkatapos malikha ang Heavenly Demon Egg, ito ay naiwang hindi nagalaw sa napakatagal na panahon. Isang bagay na may kabaligtarang katangian ng Heavenly Demonic Egg, na tinatawag na Heavenly Sage Egg, ay nalilikha sa tabi nito. Dagdag pa nito na nakatingin sa kanyang kamay na upang makumpleto daw ang kanyang martial arts, na ang God-killing art. Kailangan ko ng isang dalisay, walang bahid na bata na nakakain ng Heavenly Sacred Egg. Sinabi sa kanya ng ating bida na ngunit ang Heavenly Demon Egg ay ninakaw, at ang Heavenly Sacred Orb ay nawala rin. Diba? Dagdag pa na sinabi ng ating bida sa kanya na kung gayon, bakit mo pinabayaan ang isang bagay na napakahalaga? Sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na alam mo naman ang matandang kasabihan, walang nagagawa ng maayos maliban kung ikaw mismo ang gumawa nito. Nagtiwala ako sa aking mga nasasakupan, at iyon ay naging pagkakamali. Sa anumang kaso, hindi ito problema. Dagdag pa nito na nakangiting sinabi na hindi ko rin naman kailangan ang Heavenly Demon Egg, at kung ang Heavenly Sacred Egg ay nakain ng isang taong hindi kompatible, mamamatay ang taong iyon bago lumipas ang isang taon, at ang Heavenly Sacred Egg ay babalik sa mundo. Kaya karaniwan, kung may nakakain na hindi kompatibol, kukunin ko na lang ito mula sa kanilang bangkay, at kung may nakakain na kompatibol, iyon naman talaga ang plano ko. Sinabi ng ating bida sa kanya na kaya ang sinasabi mo, para maiwasan iyon, sisipsipin mo ang Heavenly Sage Egg na kinain na ni Gunha. Sinabi pa sa kanya ni Heavenly Marshal God na tama yan. Matagal nang natulog ang batang ito, at sa wakas ay natunaw na ang buong Heavenly Sage Egg. Ngumiti ito ng kakaiba at sinabi sa ating bida na kaya. Ngayon na ang araw. Ngayon, makukumpleto na ang lahat. Upang matiyak na magiging perpekto ito, tinipon ko pa ang lahat ng mga walang kwentang mababang antas na pamamaraan, tulad ng Great Cosmic Absorption Art, at pinagsama-sama ang mga ito sa isang rurok na antas na sining ng paglamon. Sinabi ng ating bida sa kanya na mukhang natapos na niyang tunawin ang Heavenly Sage Egg bago pa ako dumating, kaya bakit ka naghintay hanggang ngayon? Sinabi niya sa ating bida na simple lang. Gusto kong ipakita ito sa iyo. Ang aking bagong kapanganakan. Nagagalit ang ating bida na sinabi sa kanya na tama. May matagal na akong iniisip. Na tinanong naman ni Heavenly Marshal God na ano naman daw yon. Sinabi ng ating bida sa kanya na noong nagbabago ako mula sa pagiging hangal patungo sa kasalukuyan kong sarili, kung isa lang sa inyong maraming walang kapantay na mga maestro ang humarap sa akin, hindi tayo aabot sa ganitong punto. Tama ba? Pumikit na mayabang na tumugon si Heavenly Marshal God na oo. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin daw na pagbabago. Na sinabi naman ng ating bida na hindi totoo yan. Nandito na ako at hindi mo pa pinapatay si Gunha. Tumawa ng malakas ang Heavenly Marshal God at sinabi na sa tingin mo ba talaga matatalo mo na ako ngayon? Dahil lang natuto ka ng bagong teknik. Gaya ng katawa-tawang bagay na yon kung saan ginagamit mo ang buong ki mo para lumikha ng napakalaking depensibong ki barrier. Sinabi ng ating bida na tinalo mo ako minsan. Kaya iniisip mong hindi ka na kayang abutin ni Numan. Ang kayabangan mong iyan ang magiging pagbagsak mo. Na unti-unting nawawala ang ating bida na pasugod kay Heavenly Marshal God. At dito na po nagtatapos ang ika-238 kabanata. Ika-239 na kabanata sa pagpapatuloy. Pagkatapos niyang magsalita, agad kumilos si Wumon. Lumitaw siya sa harapan mismo ng Heavenly Marshal God. Lumaki ang mga mata ng Heavenly Marshal God habang nakangiti. Pero bago pa man niya lubos na maunawaan ang nangyari, bumagsak na sa mukha niya ang kamao ni Wumon. Lumipad siyang paatras sa lakas ng suntok ng ating bida sa kanya. At ito ay tumagos sa pader ng tore hanggang sa napunta siya sa labas. Mula sa hangin napatingin ito sa ating bida at sinabi na paano. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Bago pa man siya makarecover sa ere, muling naglaho si Wumon sa harapan niya. Tumingala siya. At nakita si Wumon sa taas niya, ang paa nito ay mabilis na bumaba. Tinamaan niya ang Heavenly Marshal God at malakas na bumagsak sa sahig at isang malakas na impact ang maririnig.
Na makikita ito na natulala na nakatingin sa ating bida. Nanlaki ang mga mata nito at napasabi na huwag daw niyang sabihin na. Hindi niya ito itinuloy. At mula sa ere sinabi ng ating bida na hindi kayang hatulan ng mahihina ang paglinang ng malalakas sa kanila. Dagdag pa ng ating bida na kaya hindi mo kailanman napansin na umabot na ako sa isang antas na mas mataas kaysa sa 3 buwan ang nakalipas. Galit na tumitig si Eun Jang-cheon o si Heavenly Martial God kay Woo-moon. At sinabi na Boundless Realm. Ang sinasabi daw ba niya ay nakaabot na siya sa Boundless Realm? Tumugon ang ating bida sa kanya habang hinatak ang kanyang espada at sinabi oo. Dagdag pa niya habang inihandang ihampas ang kanyang espada na ipapakita ko ito sa iyo. At pagkatapos hinampas niya ang kanyang espada kay Heavenly Martial God. Na pinagmasdan niya ito. At mabilis na hinarang ng kanyang braso ang espada ng ating bida. Nagulat siya at nagtatakang sinabi na paano daw niya na-block ng ganoon kadali ang Infinity. Tumawa si Heavenly Martial God at sinabi sa kanya na sinabi mo na ang mahihina ay hindi kayang sukatin ang lakas. Nang malalakas, tama. Dagdag pa niya na hindi na daw siya maaaring masasang-ayon pa. Sa isang iglap, pinalabas niya ang isang enerhiya sa kanyang palad. At inangat ito at itinira sa ating bida. Mula sa pagkalugmok tumalon siya sa ere at sinabi na ibabalik ko ito sa iyo kung paano ito dati. Dagdag pa niya na isang tulad mo, basura ng murim. Disipulo ng hangal na si Daoist Woo Bokhi. Katawa-tawa na maniwalang nalampasan mo ako. Tinamaan ang ating bida at mabilis na bumulusok sa sahig na umuungol ng sakit. Napangiwi ng muka at sinabi niya na ito daw ay imposible. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na ibig sabihin daw ba nito na ang Heavenly Martial God ay isa ring nasa lagpas ng Boundless Realm. Ilang sandali pa binagsakan siya ni Heavenly Martial God ng kanyang paa mula sa ere. At sinabi na Great Song Woo-moon. Sa anumang kaso, hayaan mong batiin kita sa pag-abot sa Boundless Realm. Nangangalit ang ngipin ng ating bida habang nasa dibdib niya ang paa ni Heavenly Martial God na napasabi pa siya na ang walang hiyang ito. Tumingin si Heavenly Martial God sa kanyang gilid at sinabing nakangiti na kung gayon, ngayon na daw. Dagdag pa niya na papanoodin mo ba ako habang hinihigop ko ang banal na itlog ng langit. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na pinagkatiwalaan ako ng lahat at pumunta rito. Kung hahayaan ko siyang patayin ako rito. Tapos na ang lahat. Na makikita ang muka ng ating bida na nangangalit ang mga ngipin. Habang nakalagay pa din ang paa ng Heavenly Martial God sa kanyang katawan, naglabas siya ng matinding enerhiya. Habang siya ay sumisigaw. At sinabi sa kanyang isip na wala na daw siyang pakialam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang mahalaga daw sa ngayon ay kailangan niyang mapatay ang Heavenly Martial God. Sinabi sa kanya ni Heavenly Martial God na gaya ng inaasahan. Mukhang gusto mong lumaban, ha? Nagpalabas ng enerhiya ang ating bida sa kanyang palad. Habang siya ay nasa sahig na makikita ang malaking palad na patungo kay Heavenly Martial God. Mabilis na bumangon ang ating bida at tumalon sa ere. Nilagyan niya ang kanyang espada ng enerhiya na itataga kay Heavenly Martial God. Sinabi naman sa kanya ni Heavenly Martial God na ngayon, sa yungib na yon, ang mga dinala ng dakilang mandirigmang Song ay pinapatay ang mga kasapi ng makalangit na sekta ng martial arts. At ang mga kasapi ng makalangit na sekta ng martial arts ay pinapatay rin ang iyong grupo. Makikita ang muka nitong nakangiti at sinabi pa na ganito sila namamatay at pinapatay ang isa't isa at ginagawa ang trabaho ko para sa akin. Sinabi ng ating bida sa kanya na matagal ko nang alam ang plano mo, hayop ka. Tumugon si Heavenly Martial God at sinabi sa kanya na kung ganoon. Bakit mo pa hinatak ang lahat dito kahit alam mo na ang lahat? Na naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na yon daw ay dahil mananalo din daw naman sila sa bandang huli. Sa paghampas ng ating bida ng kanyang espada na hawakan ito ni Heavenly Martial God. At sinabi nito na napakaganda daw naman ng kanyang espada. At mukhang ito daw ay nilikha niya. Nagulat at hindi makapaniwala ang ating bida na ganoon lang niya naharang ang kanyang infinite sword gamit lamang ang kanyang maduming kamay. Sa tindi ng kanyang pagkahawak sa kanyang espada ay malapit na itong maputol na makikita ang mga crack mula dito. Na naiinis ang ating bida at napasabi na huwag daw niyang sabihin sa kanya na. At dito na po nagtatapos ang ika-239 na kabanata.